Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang kamay nila'y iyong ilaw. Mga kapatid, ito po ang napili ating pamagat sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Ang kamay nila'y iyong ilaw. Ito po ang inspirasyon natin sa isang awitin. Ginuguhit ito at pinapopularize ni Freddie Aguilar in the year 80s. At ang pamagat ng awitin po ay anak. Bago po ang lahat, again, maraming salamat sa inyong paging bahagi at pagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Magmabuhay po. At mga kapatid, sa aking pagnilay-nilay, hindi ko po makakalimutan itong sinasabi ng morality na morality is a practical judgment of reason whether our action is right or wrong. So, napakagandang bibigyan natin ng tuldok itong pagpapahalaga ng practicality. Marami naman tayong napapakinggan, di ba? Na may makapatid tayo, sinabihan natin, itong taong ito, napaka-practical naman. Itong taong ito ay talagang pagdating sa mga bagay-bagay na ito, napaka-practical. At nasabihan natin yon, o nasasabi natin yon sa isang tao, dahil yung taong iyon, kung ano yung mga naranasan niya sa buhay, kung ano yung mga natutunan niya sa buhay, pag hinaharap niya yung isang hamon sa buhay, yung isang gawain sa kanyang buhay, ngayon hindi na siya kailangan pang pupunta pa doon sa library or hindi na kailangan niyang mag-google pa, hindi na niyang kailangan magtanong pa kung sino siya ngayon, magpo-project yan kung ano ang kanyang kailangang i-response doon sa hamon na kanyang hinaharap. Ibig sabihin dito mga kapatid na itong taong itong napaka-practical, siya ay isang produkto sa mga nakalipas niya na buhay, na makaranasan niya sa buhay. At hindi lamang po yung taong yun, tayong lahat ay produkto tayo sa mga karanasan natin sa buhay. At bilang tayo ay produkto kung paano tayo minumold, paano tayo inarugaan, kung paano tayo pino-form ng ating mga nakalipas, sa bahagi dito, hindi natin masantabi ang ating mga magulang. No, sabi nga ni Mother Teresa, ng una nating mga guro, walang iba kundi ang ating mga magulang. Makikita natin mga kapatid, di ba? Pag ang mga magulang, palagi itong napapansin sa ating mga nanay, mga tatay, mga kapatid, pag tinuturuan nila ang kanilang anak o kanilang kapatid na bunso, pag sabihin nilang mama, sabihin din po ng isang bata na matuto pa lamang magsalita, mama. So, nandoon na yung pagtuturo na pinapamulat doon sa bata. At pag sabihin namin, papa, tugon naman yung bata, papa. So makikita natin, no, talagang napakaganda yung imahe na yon sa pagtuturo. At hindi lamang yan, pagising natin dito, yung namula tayo sa mundong ito, ang nakikita man talaga natin, unang-unang nakita natin, ay walang iba kundi ang ating mga magulang. So napakalaki po ang partisipasyon ng ating mga magulang sa buhay natin. Yun nga, sinasabi ng awiting ito, Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Hindi lamang po sila sabihin nating haligi ng tahanan, ngunit ilaw ang mga magulang dahil ilaw, sinasabi man natin ang mga nanay ay ilaw ng tahanan, ngunit generalize natin dahil may mga pamilya na wala mang nanay, ang tumatayong nanay, yun na lamang papa, siya nagtataguyod,
bilang isang ama at bilang isang ina sa kanyang mga anak. So, ilaw ng tahanan. Ilaw, itong ilaw ng buhay. Ang sabi ng isang psychologist, Stephen Covey, if you feed something, no? Feeding is about yung spoon feeding, kagaya for example sa sarili mo, kinakain mo yung isang bagay na yon at yung isang bagay ngayon, nasasarapan ka, kinabukasan, kinakain mo na naman yon at kinabukasan, pagkatapos yun, susunod ng mga araw, susunod ng mga linggo, kinakain mo pa rin yon. Sabi ni Stephen Covey, if you feed something in yourself now and you are doing this one tomorrow, after tomorrow, next week, after next week, at sabi ni Stephen Covey, that will be, you will harvest your habit. Maging habit mo na ito. Maging habitual mo na ito sa iyong paglalakbay. Kumbaga sabi natin na may mga bata tayo napapansin, may mga kapatid tayo napapansin natin, sila natin, ito talagang habit ng taong ito. Habit mo na talaga yan. Or mannerism mo na talaga yan, yung ginagawa mong iyan. Itong kilos mo ito. So, habit. At sabi pa ni Stephen Covey, he said further na if that habit, you feed something every day and every day, at sabi ni Stephen Covey, later on, you will harvest your attitude. Maging attitude mo daw na yun. Maging ugali mo na daw yon. Paano natin ihahambing ito? Paano natin maihambing ito sa ating kasalukuyang panahon? Kapatid, very common para sa atin. May mga bata, may mga tao tayong napapansin natin, napapakinggan natin, palagi nga nagmumura at nagmumura. Kahit anong sasabihin mo, kahit sabihin mo sa kanyang, huwag ka nang magmumura, nagmumura at nagmumura pa rin. Hindi niya mapapigilang nagmumura. Kahit unconsciously, nagmumura pa rin siya. Bakit kaya? Dahil yung paglaki niya, ang pinifeed niya, ang tinatanggap niya, ang napapakinggan niya sa kanyang environment, napakinggan niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, ay yung masasamang mga pananalita, pagmumura at pagmumura. Ang natanggap niya ngayon sa puso niya at isipan ay yung pagmumura. Ngayon, paglabas niya ngayon, dahil yun ay naging habit niya na, naging attitude niya, naging ugali niya na yun, kung sino man yung kaharap niya, pag natitriggered siya, pag kinoconfront siya, pag nagagalit siya, nainis siya, lumalabas yung kung ano yung nandiyan sa puso, nandun sa isipan niya. So, ito yung sinasabi na kung yan ang napakinggan natin at tinatanggap natin at ginagawa natin, naging habit at naging bahagi ng ating buhay, expected tayo kapatid na maging ganito tayo. In the same way naman, kung pakinggan natin, may mga kabataan tayo na napakamagalang. Napakamagalang kahit hindi sabihin ng mga magulang, magbe-bless ka anak, gumagalang ka naman sa iyong nakakatanda, magbe-bless ka naman sa ninong mo, magbe-bless ka naman sa mga kuya mo, mga ate mo. Kahit hindi yung sasabihin yan, kahit hindi sabihin ng mga magulang, yung batang iyon, kikita natin na kusang loob siya na nagmamano, kusang loob siya nag-greetings, nag-good morning, masayahin. Bakit kaya? Dahil yun man din po ang natutunan niya sa kanyang pamilya. Yan din po ang natutunan niya sa kanyang araw-araw na buhay. Yan ang pumapasok sa kanyang isipan at sa kanyang puso. At ano yung pumapasok yung puso at isipan, kung yun man ang pagiging magalang, lumalabas ito sa buhay niya. Kahit pa man in a very critical situation, hindi mawawala sa kanya yon dahil naging kabahagi ng kanyang buhay, naging ugali niya yun. At Stephen Covey further said, if that is your attitude already, then you feed this attitude, then sabi ni Stephen Covey, you will harvest your destiny. Pag yung destiny mo na yun, mga kapatid, alalahanin natin, destiny. Kung ang ginagawa natin ngayon ay kabutihan at ginagawa natin, nandyan sa atin ang kabutihan, lumilitaw sa ating kabutihan at yung kabutihan na yon ay pinapalalim natin, pinapaigting natin, binibigyan natin ng pagpapalagi sa ating araw-araw na buhay at naging kabahagi natin ang paggawa ng kabutihan. Surely mga kapatid, yun din po ay maging destiny natin. Kung ang kamalian man din, hindi natin pinapairal sa ating kalooban ang kabutihan na mayroon tayo, ang pagkakamali
ang ating binibigyan ng pagpahalaga sa ating mundo ngayon. Ang daming korupsyon na nangyayari sa mundo natin ngayon. Walang tigil na korupsyon. Kahit anong sasabihin, kahit sino mang magsasalita, kahit pa man ang dami na nating mga karanasan tungkol sa korupsyon, ang daming nakukulong tungkol sa korupsyon. Bakit nga ba walang katapusan ito? Dahil iba nating mga kapatid, hindi lamang ito habit, hindi lamang ito naging attitude nila, hindi ito na din po ang naging destiny nila. Naging destiny din po ito. Ito ang nakakatakot sa ating mundo. Kung ito ang mangyayari, walang pagputol itong sistema ng paggawa ng kabuktutan, paggawa ng kasamaan. Surely mga kapatid, kahit ang daming mga taong naging concern, nagmamahal sa ating lipunan, ngunit pag nandyan itong mga leader natin, mga namunuan sa atin na nandyan patuloy ang paggawa ng mga korupsyon, walang kinabukasan ng ating mundo. Ngunit mga kapatid, ito ang purpose sa atin ngayon sa pagdiriwang natin sa banal na mag-anak na si Jesus, Maria at Jose, na binibigyan tayo ng halimbawa kung paano tayo matuto, kung paano tayo magbago mga kapatid. At napakaganda po. Again, dahil tinuturuan tayo, tingnan natin yung awitan ni Freddy Aguilar, ang anak. Sinasabi doon na At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulong. at sa gabi napupuyat ang nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At nandoon yung pag-alaga ng mga magulang. Ngunit makikita natin mga kapatid, yung shift doon, 1年之间，树边白发，烟花老是说话都傻呀。你不要担心，也不要害怕。 may mga pagkakataon sa mga kabataan natin na pagdating sa pagbibinata nila, nandoon na yung gusto na nilang mag-explore sa mundo, gusto nilang matutunan yung hindi pa nila pasan. Yung mga surprises sa kanilang buhay, gusto nilang mayakap yun. Gusto nilang, yun nga, nagbibinata. That's why marami tayong mga magulang na sabi, hindi ko na maintindihan itong batang ito. Ngayon na nag-high school na itong batang ito, hindi ko na maunawaan siya. Nung nandyan pa lamang sa elementary, ang bait-bait niya. Ngayon, hindi ko na maunawaan. So, nandoon yung pagbibinata na gustong maging malaya. Ngunit sa awiting ito mga kapatid, nakakalungkot dahil naging malaya yung isang bata ayon sa awitin. Ngunit ang paging malaya niya, pinasok niya yung mga nakasamang bisyo. Pinasok niya ang masamang buhay, samaan ng buhay. Mga kapatid, pag-iugnay natin dito sa Ebanghelyo natin, napakaganda po dahil makikita natin yung paging ilaw ni Maria, ang paging ilaw o haligi ni Jose sa buhay ni Jesus, buhay ng pamilya. Makikita natin the role of Mary is from the womb to the tomb. Masayang-masaya si Mary nung tinanggap niya ang batang ito sa kanyang sinapupunan. Fiat, let it be done unto me according to your word. At yung kasayahan na ito na nandyan sa kanya, binabalita niya doon sa kanyang pinsan. Pinuntahan niya ang kanyang pinsan ni Elizabeth para ibabalita yung kasayahan. I-share niya ang kasayahan ito. So, ang salita ng Diyos, nandoon pa lamang sa napupunan ni Maria, si Jesus, nandoon na yung saya. Binibigyan niya ng pagpapahalaga. Nandoon yung paging ilaw ni Maria. Ginagabayan ni Maria. Yun nga, sa Ebanghelyo natin ngayon, sa araw na ito, sinasabihan pa nga ni Maria si Jesus, anak, bakit mo ito ginagawa? Balisang-balisa po kami ng iyong ama sa iyong paghanap sa iyo. At anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, hindi mo ba alam na nanirahan ako sa bahay ng aking ama? Sa bahay ng aking ama. Hindi ito maunawaan ni Maria. Napakasakit din po yun ni Maria. Ngunit hindi nagkipag-argue si Maria kay Jesus, sa panalita ni Jesus. Ngunit pinapakita ni Maria, yung lahat-lahat na yun ay nilagay niya, pinakanin niya sa kanyang puso. At makikita natin mga kapatid, yung role din po ni Maria, hindi lamang doon nagtatapos, hanggang sa taas ng cross. Hanggang nakabayubay sa taas ng cross, ang Kristo namatay sa cross,
Sa libingan, nandyan ang presensya ni Maria na nagbigay ng ilaw sa dinadaanan ng kanyang anak. Sa hirap at ginhawa, nandoon ang paging ilaw ni Maria. At makikita din po natin mga kapatid, ang daming mga pagkakataon sa Ebanghelyo natin, masasabi natin kung paano din po naging haligi si Jose doon sa buhay ni Jesus. Kahapon lamang pinagdiriwang natin ang Holy Innocents Day na pinapatay itong mga kabataan ni Haring Herodes dahil gusto niya na yung lahat ng mga kabataan na kaedad ni Jesus ay papatayin dahil si Jesus ito ay nagtitrigger sa kanyang kapangyarihan. No, nagtitrigger sa kanyang dahil ito ay tinutukoy ni isang hari, baka ito ang papalit sa kanya. And then, yung napakinggan ni Jose, ang pagsasabi ng anghel na dadalhin ito sa Ehipto, itong batang ito, hindi nagpupilig si Jose. Dinadala niya ito sa Ehipto. Iniiwas niya ito, pinapalayo niya ito ni Herodes, pinoprotektahan niya ito. Yun ang pagiging ng ng ama ni Jesus, itong si San Jose. Hindi lamang yun, makikita natin yung pagtanggap din po ni Jesus, pagtanggap din po ni Jose sa pagbabalita ng anghel siya ay magiging ama sa batang itong si Jesus. Napakahirap pa din po sa kanya, ngunit natayo niya, pinanindigan niya yung kalooban ng Diyos dahil nandoon yung kanyang paging haligi, no? Haligi ni Maria, haligi ni Jesus. Mga kapatid, kung titingnan natin, sa buhay ni Jesus, nandoon din po yung pagbibinata ni Jesus. Nandoon yung buhay niya sa Nazareth, katututo siya sa paging ilaw ni Maria o haligi ni Jose. Makikita natin kung paano nila pinapahalagan ang role nila at paano natututo si Jesus. Ngunit nung dinala nila si Jesus sa Jerusalem, nandoon sa templo si Jesus na natili. Nagbibinata si Jesus. Gusto niyang matuklasan ano yung nandito sa templo ito. Ano yung mga nakapaligid dito? Sino yung mga nagbibigay, nag-offer ng mga alay, no? Iba-ibang nag-offer ng mga alay, mga mahirap. At nakikita din po niya yung mga mayayaman na nag-offer. No? Nakikita niyo yung realidad. Hindi lamang yan, hindi yung pananatili ni Jesus sa templo. Ito ay bahay ng aking Ama. Yung twist doon sa buhay ni Jesus. Makikita natin mga kapatid, again, ang buhay ni Jesus, ang pag-twist sa buhay niya, hindi para pasukin niya yung kasamaan. Ngunit pinapasok niya ngayon kung ano yung natutunan niya doon sa kanyang mga magulang, lalo na sa pananampalataya, ang pag-shift niya ngayon, doon niya pinapalalim ang kanyang pagpuplas kung ano ang doon sa kapaligiran, kung ano ang nandyan ang naging hamon sa mundo, kung anong realidad ng mundo. So, napakaganda yung twist na ito dahil nandoon siya natili sa bahay ng kanyang ama. At mga kapatid, hindi lamang yan ang Jerusalem ay isang lugar, isang Jerusalem na dito inaalay ni Jesus ang kanyang buhay yan sa taas ng cross, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating kaligtasan. Nakikita ng ating Kristo yung kanyang nakikitang ilaw, haligi ng kanyang mga magulang, kasi si Maria at si Jose, ngayon sa kanyang pakipagrelasyon sa kanyang amang nasa langit. Alalahanin natin that God, Jesus Christ, is at fully divine and fully human. Ang kanyang pagiging fully divine ngayon, nakikita din po niya yung pagiging ilaw ng kanyang ama. Nagiging haligi ang kanyang ama. Doon sa taas ng cross, anong sabi ng ating Kristo? Ama, sa iyong makamay, itagubilin kong aking espiritu. Kinakapit niya sa haligi ang kanyang buhay. Ang haligi ay ito walang iba kundi ang kanyang ama. Na kahit anong mangyayari, ikakapit niya ito dahil alam niya, kilala niya ang kanyang ama. Kapatid, ito ang hamon sa atin. Sa unang pagbasa natin din po, napakagandang unang pagbasa dahil si Ana, na nanalangin siya na magkakaroon ng anak na pinakaloob ito ng Diyos, itong si Samuel, at inaalay niya ito sa templo.
At ang sabi ni Ana na ito ay galing sa Diyos at kailangan kong ialay dito ito sa Diyos. Mga kapatid, dito ngayon sa Kapaskuhan, ano bang pwede natin ialay sa Diyos? Kung galing tayo sa Diyos, tayo'y angkan galing sa Diyos. Tayo'y magkakapatid, ano pang pwede natin ialay sa Kanya? Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos at again, maligayang Pasko sa lahat at pagpalain kayo. The music, the gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nang isilang ka